Plus Untold Stories. 20 taon matapos ang People Power 1 pero mukhang mainit pa rin sa isa't isa ang pamilya Marcos at Aquino. Nagpatutsadahan kasi sina Pangulong Aquino at Senador Bongbong Marcos dahil sa pahayag ni Marcos na asensado sana ang Pilipinas ngayon kung di napatalsik ang kanyang ama. Ikwento mo, Royces Nagit Sibal. Alang-alang sa diwa ng EDSA, ayaw na raw sanang patula ni Pangulong Aquino ang pahayag ni Senador Bongbong Marcos kahapon. Sabi kasi ng senador kung hindi napatalsik ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos, sana'y kasing unlad na ngayon ng Singapore ang Pilipinas. Kung iisipin natin ang mga pangyayari noong 1986 at kung nasa na ngayon ang kalagayan ng ating ekonomiya, ng ating mga kababayan, maliwanag na marami pa rin tayong pagkukulang sa pamahalaan. Pero hindi rin nakatiis si Aquino na hindi magkomento. Dami ko kasi pwede sabihin pero para kakasira sa diwa ng EDSA. Hamon ni Pinoy, paano raw nasabi ni Marcos na magiging mala Singapore ang Pilipinas, gayong nabaon sa utang ang bansa sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ama? Nagkaroon sila ng pagkakataon na para magkaroon tayo yung di ba maiangat ang ating ekonomiya. Pero yung resulta naman ho talaga after 14 years from 72 to 86 tayo di ba napapag-iwanan na ng lahat. At hanggang sa ngayon, dami pa rin ho nating binabayaran na pinagmulan. Mali panunungkulan na. Agad namang dumepensa ang batang Marcos. Sa kanyang tweet, sinabi ni Bongbong na nakikiisa siya sa mga Pilipinong hindi marunong manisi at kinalimutan na raw ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang mga ganitong paninisi raw kasi ang dahilan kung bakit hindi pa rin umuunlad ang ating bansa. Pero kung may world war sa isyong yan ng mga batang Aquino at Marcos, iba naman ang tono nila tungkol sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. I have to say that we are grateful that this question is being studied seriously, whereas our previous administration have just outright dismissed the question. Pero dahil ayaw daw ni Pinoy maging bias ang desisyon, ipinasa niya ang bola kay Vice President Jejomar Binay. Ayoko magsalita dahil sasabihin ang personal at todo. Ako po'y hindi pa Pangulo. Ano naman po niyo yung opinion ko? Personal ko, hindi pa rin nagbabago. Royces Nagit Sibal, News 5. Napasugod ang mga militanteng estudyante sa opisina ng CHED sa QC. Pinoprotesta nila ang nakaambang pagtaas ng tuition sa kolehiyo sa darating na Hunyo. Ikwento mo, Erica Tapalya. Pinagbabato ng paint bombs ng mga estudyanteng ito ang tanggapan ng Commission on Higher Education o CHED kanina. Pininturahan pa nila ang guardhouse. Nang di makontento, sinubukan pa nilang pasukin ang gate ng CHED. Tutol ang mga estudyante sa nakaambang 10 hanggang 15% taas sa matrikula sa susunod na school year. Sa tindi nung nagtataasan yung pamasahe, nagtataasan yung mga gamit namin sa paaralan, nagtataasan yung pagkain na pangangailangan sa araw-araw. Talagang maraming mga kabataan ngayon yung mapipilitang mag-drop out. Isa sa mga sumama sa kilos protesta, si Dylan Ortega, 18 anyos at third-year IT student sa Technological Institute of the Philippines. Pangamba niya, baka hindi na siya makatapos ng pag-aaral sa mahal ng matrikula. Anong nakaraan taon lang, ang matrikula namin ay 20,000, pero ngayon ay nagre-range na siya sa 25 to 30,000 na marami pang binabayaran na miscellaneous fees na hindi naman ginagamit ng mga kabataan. Kaya naman si Dylan, tipid-tipid muna sa 20 pesos niyang baon kada araw. Nagtitipid na lang kami para mapatuloy lang kami sa pag-aaral ng aming mga magulang. Nauna lang kinatwiran ng CHED na kailangan ang taas matrikula dahil kapos daw sa pondo ang mga pribadong eskwelahan na pang-maintain sa kanilang operasyon. Bukas, magwa-walkout sa kanilang mga klase ang ilang estudyante ng UP, PUP, UP Manila at UST para iparating ang kanilang pagkontra sa tuition hike. Erica Tapalya, News 5. Maraming uwing kwento si Congressman Manny Pacquiao sa pag-uwi niya mula sa Amerika. Kasama na riyan ang magandang balitang posibleng bumisita rito si President Barack Obama. Dindo Flora, ikwento mo.
Alas 5 ng madaling araw nang dumating si Sarangani Representative Manny Pacquiao at asawang si Chinky sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport. Pagod man sa biyahe, game pa rin nagpa-picture at pumirma ng autograph sa ilang fans ang pambansang kamao. Ilang araw din nagtagal sa Washington si Pacman para sa promotion ng kanilang laban ni Shane Mosley. At syempre, highlight ng biyahe ni Pacman ang pagkikita nila ni US President Barack Obama sa White House. Kwento ni Pacquiao, nabanggit sa kanya ni Obama ang pagnanais niyang makarating sa Pilipinas. Proud tayo at karangalan natin na ma-meet natin yung presidente ng Amerika. Siyempre, bihira lang ma-meet yung presidente ng Amerika. Si Jinky, natulala eh. Nagpaabot naman ang kanyang congratulations si Manny sa panalo ni Filipino Flash Nonito Donaire laban kay Fernando Montiel. Sana masundan niya yung yapa ko at hindi ganun kadali. Pero kaya na basta maniwala siya sa Panginoon, magtiwala siya at magdasal siya palagi. Hindi naman naiwasang matanong ng media ang tungkol sa bagong hairstyle ng pambansang kamao. Ang tanging sagot niya, okay lang yan, basta ako naman to eh. Ako naman to. Saka personal ko naman to, wag naman. Please. Depensa rin ni Manny sa isyong pag-absent niya sa kamera. Mas malala pa raw ang kapwa-kongresista niya na 1 o 2 beses lang nagpapakita sa buong sesyon. At least na-comply mo yung dapat mong gawin sa iyong distrito, walang problema. Dindo Flora, News 5. Narito ang aksyon weather. Maliwalas ang naging panahon sa hilagang bahagi ng bansa ngayong araw. Pero sa malaking parte ng Mindanao, kalat-kalat na ulap at panakanakang pag-ulan ang nararanasan ng mga taga roon. Hindi naman ibig sabihin ito na may bagyo sa bansa. Sanhi lang daw ito ng wind convergence o ang pagsasanib ng hangin mula sa silangan at timog ng rehiyon. Pati ang Kabikulan sa hilagang Luzon, malaki na rin ang tsansang ulanin ngayong gabi. Kabilang dyan ang Sorsogon na apektado pa rin sa pag-alboroto ng Bulkang Bulusan. Dito naman sa Metro Manila, maganda ang naging sikat ng araw sa kaninang umaga. Pero pagdating ng hapon, bahagyang natabunan ng mga ulap ang kalangitan. Sa mga may kamag-anak naman sa ibang bansa, narito ang taya ng panahon bukas. Ayan, kita nyo. Patuloy pa rin ang pag-uulan sa Tokyo at Osaka, Japan. Sa mga karatig bansa naman natin dito sa Southeast Asia, Laos at Cambodia lang ang may magandang panahon bukas. Pero sa Middle East, sing-init ng disyerto ang magiging panahon doon. Bubuhos naman ang snow sa Warsaw, Poland habang inuulan pa rin ang Paris, France. Patuloy naman ang pagbagsak ng ulan at snow sa malaking bahagi ng North America bukas. Ale-aling namamangka, pasakayin si Makata. Pag na-traffic sa Maynila, bibili lang po ng manika. Kung manika lamang ang inyong hanap, doon po sa Japan, ako'y may nahagilap. Tingnan niyo! 23rd DAL Festival, simula na sa March 3, sang katutak na manika, nag-ala Christmas tree. Singkit po ang mata, may babae at lalaki, si Totoy di nagpahuli, bumigay na kasi. Layong manariwa, buhay pagkabata, si mami sa anak, nagpasama pa nga. Pati itong si girl manikay kamukha, ingat ka lang sa mangkukulam, nandiyan tuwang-tuwa. Kung DAL Festival ang nasa aking video, heto naman ang trivia ko tungkol sa pinakamalaking ragdoll sa buong mundo. Makinig sa Kes, ito ay ang giant ragdoll na nakasabit sa crane sa town of Camarague sa Cuba. May taas itong 16 feet. Ginawa ng 13 tao ang giant ragdoll na ito sa loob ng 9 na buwan. Wow, ang tagal naman. At syempre mga bata, nako, mahilig kayo sa DAL. May tanong si Makata, anong DAL ang mahilig magsalita? Madaldal. Ito pa rin po si Makata na talaga naman pong dumadaldal habang nagbibigay ng impormasyon, edukasyon, leksyon dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, depensa ni Congressman Ronald Singson, kinatigan ng Hong Kong Court. Girlfriend niyang si Lovie Poe, nasa tabi lang ng kongresista sa hearing. Mga babaeng super na nagsanay magmaneho ng bus sa TESA, posibleng pumasada na sa Marso.